Magandang gabi mga ma'am, mga sir. Dito tayo ngayon sa Ortigas Extension, bandang Palife Homes or De Castro. Tapos pa C5 tayo papuntang BGC. So wait lang, lipat tayo. Ay, hindi, stay na tayo sa lane natin. So meron kasing isang nag-comment sa isang video na nagre-request ng video na gabi dahil gusto daw niya makita kung gaano kaliwanag yung headlight sa gabi gamit yung stock na headlight plus yung free na tint from Casa. So yung gamit kong tint is yung free pa rin sa Casa na dark yung sides pati yung rear. Tapos yung sa windshield naman is yung sa taas lang yung may tint. Nung ditong part wala na siyang tint. Medyo maulan lang. And kapag ganito naman yung kalsada na kahit papano okay yung mga street lights, tapos medyo maraming kasabay na sasakyan, hindi mo naman problemahin na hindi ganun kalakas yung headlight ng Espresso kasi maraming source ng light sa paligid. Pero kung curious kayo kung paano mag-perform yung stock na headlight tapos ganitong setup sa madilim talaga sa bundok tapos gabi, meron akong video na na-upload recently sa Infanta Quezon yung part na yun sa bundok tapos mafag pa nung dumaan kami. So kung gusto nyo makita yung ganong scenario naman, pwede nyo rin i-check yung video na yun. Anyway, habang nasa biyahe tayo, pag-usapan na lang natin yung mga plan na upgrades ko dito sa unit soon. Unang-una is yung tint. So plan ko na rin magpalit ng tint, kaya tinake ko na rin yung opportunity na makapag-video habang stock pa yung tint para may comparison din tayo kapag nagpalit na ng tint. Dahil plan ko na magpalit soon ng ceramic tint. And meron akong dalawang brand na pinag-inquiran, Steak tsaka X-Films. Tapos nakapag-inquire na rin ako sa kanila ng presyo, ganun. Sa Steak, ang binigay na price for Suzuki Espresso ay 11,000, while yung sa X-Films ay, yung sa Steak pala, ang nano ceramic nila is yung Smart Series yata. Tapos sa X-Films naman, meron silang dalawa na parang variant for nano ceramic, which is yung premium tsaka yung elite. Yung sa premium, ang binigay na presyo is 5,500 na merong 5 years warranty. Tapos yung sa elite nila is meron 12 years warranty na ang binigay na presyo naman ay 8,000. So nasa 2,500 yung price difference. Ang budget ko ay less 10,000 sana. So baka bumaksak ako ngayon sa X-Films. Yung sa Steak, actually recently ko lang yun nalaman, yung brand na yun. Nakita ko lang na maganda yung feedback sa kanya sa Reddit. So nag-search kasi ako dati ng brand ng mga tint, kung ano yung okay. So nung nag-search ako, medyo iniwasan ko tumingin ng reviews sa YouTube kasi yung iba sa YouTube ay parang affiliated sa brand. So iniwasan ko yung ganung reviews. Sa Reddit mas transparent yung ibang nagre-review doon. And ayun, isa nga dun yung nirecommend yung Steak. Kaso ang problem ay medyo lagpas sa budget. Plus meron akong nabasa din na plus 1,000 pa kapag tatanggalin yung nakakabit na tint. So lalabas 12,000. Tapos di ko pa sure kung
may additional pa kapag mix shades, kasi ang plan ko ay light yung harap, tapos yung the rest ay medium. While sa X-Films naman, free yung pagtanggal ng tint. Tapos kahit anong shade na yan, pwede ka na mag-mix shades. Tapos same price lang. Kaya malamang sa X-Films na tayo babaksak. Isa rin sa na-consider ko nung nagtitingin ako is yung store. Kasi yung sa X-Films, meron silang main branch na sa Makati lang. So pag ganun kasi, mas preferred ko na magpakabit sa mga main branch para yun yung mismong expertise nila. Eh yung sa stick, wala akong makitang main branch nila. Parang meron lang silang mga affiliated na brand na shops dito sa Philippines. Tapos yung sa X-Films pala, ang sabi sa akin, yung binigay na presyo is para lang doon sa main branch. So kung magpapakabit kayo ng X-Films tapos sa ibang branch, possible na mas mahal ng konti siguro yung presyo. Ayun. Kaya plan ko doon na sa Marikina na main branch nila. Pero hindi pa ako 100% na decided na X-Films na talaga, hanggat wala pa yung, hindi pa ako nababakante. Medyo open pa ako sa ibang brand. So kung may masasuggest kayo or may review kayo or may comment kayo dun sa mga nasabi kong brand, kahit hindi pala na, kahit hindi kasama dun sa dalawang brand na yon, kahit negative feedback, pwede nyong ilagay sa comment para ma-inform din ako before ako magpakabit ng ceramic tint. Dito tayo dapat sa taas, pero papagaspasi ako dito sa sea oil. So tingnan natin kung makapasok pa tayo dyan sa taas mamaya. Pagas lang muna tayo. Stay. Ayan, kasama natin si Sophie. Tapos price lock. Wala pa pong alert sir. Wala. Yun lang. Yun lang, wala silang unleaded. Sayang yung paggilid natin Makakaakyat pa kaya tayo? Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Yun nga, kung may comment kayo sa or any review or personal opinion regarding sa ceramic tint, comment nyo lang para ma-check natin bago tayo magpakabit. Tapos after ng ceramic tint, plan ko isunod is yung headlight na. So sa headlight naman, ang pinagpipilian ko is Orion tsaka
Ion Sondra. Pero hindi pa ako masyado nakapag-research sa dalawang brand na to. Medyo nakikita ko lang sila sa Facebook, kaya wala pa akong masyadong alam na feedback about sa kanila. Tapos kung meron pa bang ibang brand sa market. Pero sila yata yung parang pinakamatunog ngayon sa market. So yun lang din yung alam ko. Pero pagdating naman sa headlight, ang plan ko lang naman, or yung tinitignan ko lang naman sa headlight, is yung merong cut off para hindi nakakasilaw sa kasalubong. Pero titignan pa natin, kasi yung ibang headlight ngayon na mga LED merong heat sink. So curious din ako kung paano yung setup nun sa headlight. Kasi kung familiar kayo, yung sa headlight, yung sa likod nun, may cover yun na tinatanggal eh. Ngayon, kung curious ako kung yung heatsink ba nung headlight is yun nasa loob nun, or papalitan nila yung cover. Kasi kapag pinalitan yung cover, gusto ko rin malaman kung hindi ba siya prone sa leak kapag ganitong maulan. Siyempre ayaw nating pasukan ng tubig yung headlight natin. Ayun, so far yun pa lang naman, dalawa yung nakikita ko na upgrades na ipapakabit natin. Tapos habang nandito tayo, may nakita ko recently na video. 4 lanes to. Yung first to is going to Taguig, SLEX, ganyan. Actually kahit ito. Tapos pag papunta kayong Makati or Kalayaan, dito kayo dadaan, service road. Ayan yung daan na sa gilid. Tapos ang labas nun is doon, paliko, papuntang Kalayaan or Makati. Kasi kapag galing kayo dito tapos papuntang Makati, madalas may bantay dyan, mahuhuli kayo. Ngayon, kung hindi kayo nakapasok ng service road tapos pa Makati kayo, ikot kayo dito akyat kayo dito sa elevated U-turn, tapos pabalik. Tapos sa kabila, yung dinaanan natin kanina is elevated U-turn din yon. Pag galing kayong elevated U-turn, pwede na kayo mag-right papuntang Kalayaan to Makati. May nakita kasi akong video recently na marami palang nalilito sa part na yan ng C5, and maraming nahuhuli. Eh ako dati pa lang nung nag-start ako dito na daan ko, kaya familiar na ako. So papasok na tayo ng BGC. Kung punta nyo is Market, I suggest dun kayo dumaan sa susunod na parang ganitong way. Kasi yung dito pala, may makikita nyo rin yung market dito, pero nandun kasi yung parking kung market kayo mismo. Pero kung in case lang na mapaliko kayo dito, ayun, sakto medyo madilim yung daan. So medyo nakita nyo rin kung ano yung itsura ng headlight sa medyo madilim. Pero yun, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Kung papunta kayo market tapos napaliko kayo dito kayo sa inner lane, tapos left kayo dyan. Ito na yung market eh. So left lang kayo dyan. Tapos pag diniretso nyo yan, meron kayong dadaanan na parang rotonda. Yun, ikutin nyo lang yun para papuntang market sa parking. So yun, hanggang dito na lang mga ma'am, mga sir. Drive safe and peace.